nag-i-exist. Ito na nga yung ginagawa natin ngayon. Diba? Because God is still calling disciples who will serve Him. Ang church po kasi ay discipleship maker ang church. Ang church. Hindi po ito yung parang Romano Katoliko na nandun tayo sa loob, nag-celebrate ng seremonya at ritual, tapos umuwi na tayo. Disciples are learners and doers. Kaya ang church ay edifier. Basta medyo lumalalim ang ibig sabihin. Ito po ay nagbi-build up, nagsasanctify. Ginagamit ito ng church, ay ng Panginoon. Ang church para tayo hubugin at madiscover natin yung ating mga katawagan. Yun po yun. Ang iba kasi, ang interpretation ng church ay gathering. Napakagandang interpretation nun, pero mababaw po yun. Mababaw yun, yung gathering. Ang pinakamalalim ay making of a learner. Yun po yung church. Kaya ang church po ay isang napakagandang iniwan sa atin dito sa lupa ng Panginoon para tuklasin mo ang iyong pagkakatawag. Katulad ni Ryan in his decision, in his desire, hindi ko pwedeng pabayaan yan pag nakita ko sa kanya na he is very much willing to serve the Lord. At marami kaming pinagsamahang usapin at malalalim na kwentuhan. Importante sa akin yun bilang pastor na ikaw ay nagdi-disclose ng iyong malalim na damdamin. For me, to understand you, to feel you, to empathize with you, and to take care of you. Pag hindi ka nagsabi ng malalim mong damdamin sa akin bilang pastor mo, you never trust me. Kay Ryan nakita ko, he trusted me. So the Lord rewarded him by telling to him that the Lord is calling you. So totoo lang, nung nandito pa si Ryan, sabi ko sa kanya, may tawag yan. Alam ni Elder Amado yan. Pastor, lagi mo sinasabi si Ryan may tawag. Kaya lang dumating nga, kaya naiyak ang elder mo dahil aalis ka, nawala ka, bumaksa ka, pero bumangon ka. Kaya masaya siya. Ako, nasubaybay ako, love life niyan. Di ba, pagpunta rito, dahil si Camille isang magandang bulaklak dito nung araw, talagang halos yung bubuyog na ito, walang tigil. So, anuhan natin ang buhay hanggang sa maalagaan sila. Yun po yun. Kaya ako magbabaka sa lahat ng binigay sa inyo ng inyong deacon, ng inyong elders, at maya-maya tatawagin ko uli kayo. Parang wala si Camille. Papalit lang po. Sige, papalit na costume. As I said, God is still calling disciples who will serve Him. God is still calling disciples who will make disciples. Yun lang po ang church eh. Importante yan. Ang Panginoon nag-concentrate sa 12 and they turned the world upside down. Di ba? Yun ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsasawa sa pagtuturo, pagsishare ng inyong mga buhay, pangangaral, sapagkat ang word po ay nagre-reform ng salita ng Panginoon. Kaganda ng mga sinabi sa inyo ng inyong deacon at ng inyong mga elders. Ang sabi ng Deacon Hill mo, alagaan mo ang iyong ministeryo at alagaan mo rin ang pamilya mo. And that is a part magandang ministeryo. Kaya siguro naiyak si Marvin habang pinag-pray ang tatay niya dahil naalala niya na tatay ko naglilingkod na mahal pa kami. Yan hindi ka naman hihingi ng libreng lunch sa tatay mo kami. Hindi naman yan. Diba? Napaka gandang paalala. At paalala sa iyo ng iyong Elder Amado, kanina Ryan, na through ups and down, dinaanan mo para isang prodigal son na bumalik para maglingkod. Ako, nag-meet kami ng mga pastor kong kaibigan, kinwento na kita. At ang sabi nila sa akin, nag-meet kami sa Alabang kahapon, Pastor, pakisabi dun sa nagdesisyon na sumunod, pakisabi sa kanya, ito, makinig ka mabuti, walang atrasan yan, Pastor. Pag umatras yan, makikita niyang hinahanap niya.
Naintindihan niyo ibig sabihin. Kami, naintindihan mo. Pag nagdesisyon ka sa Diyos, huwag kang aatras. Kasi ang pinagdesisyonan mo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na mag-provide sa iyo. Yun lang ang simpleng sinabi nila pero tumatak sa isip ko. Kasi lahat ng kaibigan ko ay yung magdesisyon sa Diyos ay hindi na umalis sa ministeryo. Kahit napakahirap ng buhay, sasabihin ko sa iyo. Through ups and downs ng kanilang buhay, still they are in the ministry loving the Lord. At hindi sila pinabayaan ng Diyos. At nakita ko, lumago ang kanilang pamilya at mga anak. Hindi sila pinabayaan talaga. Yan po, yan ang sasabihin ko sa iyo. From the very beginning, ito ang ginawa ng church sa panahon ni Barnabas at ni Apostol na Pablo. Paul and Barnabas' goal is to call the called by God disciples. Ito yung laman nito. Kaya sila umiikot sa iba't ibang panig. Hindi ko na iisa-isain sa inyo yung Antioquia, Derbe, Atalia. Napakarami nilang inikutan dito sa kanilang missionary trip, Iconio, Lystra. Nasa verse 23 ang key ng binabanggit dito. Sabi rito, sa bawat iglesia ay nagtatalaga sila ng mga matatandang namumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito ay itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tumatawag na ang Diyos ng mga leader. As Elder Bong told you, that this is the call of grace. And that is very correct, very theological. Tumawag ang Diyos dahil sa kanyang biyaya, at ang biyayang yan ang magsusustain din sa iyo. At sa mga nangangarapang maglingkod sa Panginoon. Hindi ho si Pastor Ariel ang tumatawag, ang Diyos po sa kanyang kapanahunan. So, naririto tayo sa paksang the making of God's servants or disciple. At ito yung laman ng Gawa, chapter 14. So, ito ang topic ng kanilang journey. That God is making disciples. That God is making a true follower of God. Yan po ang meaning ng disciples. Kanina umaga, nag-devotion ako sa inyo, yung mga Kristiyano, hindi nila tinatawag ang sarili nila ng Kristiyano noon. Ang Panginoong Jesucristo, kahit kailan hindi siya nagbanggit ng salitang mga Kristiyano. Ang mga apostol ay hindi nila tinawag ang kanilang sariling mga Kristiyano. Ang tumatawag lang ng Kristiyano ay outside of the Kristiyano. Halimbawa, ako ay ibang outside of Christ sa panahon na as a Roman citizen, as a Greek citizen, as an Hellenist, as a Samaritan, as a Jew. Ang lahat ng follower ni Jesus Christ, ang tawag ko sa kanila Christian. Ang tumawag sa atin nun ay mga outsider. Kaya ang tunay na katawagan natin, pagtatawagin natin ang ating mga sarili ay follower, disciple. Kaya yun po ang tama. Kaya nga ako, pag nag-fill up ng paper ko, kahit saan dokumento, lagi ko sinasabi sa inyo, nilalagay ko doon, disciple, reform. Yun. Hindi ko nilalagay doon, born again o Christian. Nilalagay ko doon ay disciple of Christ. Pag tinanong, anong relihiyon? Follower. Igalang nila yung aking relihiyon. May freedom tayo ng religion. Kaya kahit ano yan ang nilalagay ko. Amen ba doon? Napakaganda ng sinabi sa Matthew chapter 28, go and make disciple. Wala nang sinabi doon, go and make Christian. Generic na po masyado yung Christian. Member ka lang na isang malaking church, nasa loob ka na isang mall, born again kami. It's easy to say, I believe in Christ. But a follower of Christ is, I obey Christ. Iba po yun. Ang tunay na born again, they obey the voice of the shepherd. Kaya nga sa John chapter 10, they know the voice of Christ. Tama po ba? Pag hindi mo sinunod ang boses ng Panginoon, hindi ka matatawag na disciple. At sa iglesyang hindi nakikita, which is the heavenly church, you will not be a true Christian. Those who obey me,
sabi ng Panginoon, are the people who loves me. And the people who loves me and obey me, they are my disciple. Those people who love one another, sabi ng Panginoon, they are my disciple. Kaya Ryan, ang iyong pinapasok na ito ay walang atrasan. If you study the first world country ngayon, maraming nagsasarang simbahan at mga pastor na bumabalik sa secular world. We cry. We are very sad. Even in the Philippines, marami kong classmate na mga things listed, babanggitin ko sa inyo. In previous time pa, things listed. Wala sa ministry ngayon. Full time sila sa kanilang mga negosyo. Ang mga nag-full time ngayon, wala ko na lang sabihin, kami yung mga school bukol Kami yung parang hindi ganun kaseryoso. Pero kami ngayon yung nasa full time ministry. Pinag-aralan namin lahat yan, oo nga. Sabi ko, wala talaga yan sa status, yaman ng pamilya, nag-aaral lang sa seminaryo. Nasa tawag lang talaga yan ng Panginoon. Though they ini-interpret nila, no? Sa ministry naman kami. Pero nasa business nga Pero ini-interpret nila yung nasa ministry naman. Pinag-uusapan dito, you will live, you will die, you will talk, you will serve, you will move as a disciple of Christ, obeying Him. Saving faith is a call for discipleship. Pag tayo po ay may tunay na kaligtasan, tayo po tinatawag ng Diyos sa pagiging disipulo. Huwag sana tayo maging mga tao, mapuno ang simbahan bilang spectator lamang, bilang observer lamang, bilang attender lamang, o bilang Christian o born again na tawag lamang. Hindi yun ang design ni Kristo. Ang design ng ating Panginoon ay disciple. People, listen carefully, yan po talaga ang talagang pagkakatawag. So, Pastor, the making of God's servants or disciple, paano po? May mga ilang points po akong isi-share sa inyo sa umagang ito. Una, ay itong tinatawag na edification. Yan, edification. Pangalawa na puntos sa pagiging disciple ay yung reformation. Yun po, edification and reformation. Doon lang po tayo muna. Una ay yung edification. Pastor, ano ito? It means strengthening. Magpapalakas ka sa grasya ng Panginoon. Sabi niyo nung elder bong nyo kanina, grow in grace. At yun din ang sabi ng ate Lain niya sa pagtuturo kanina umaga, nakikinig ang mabuti, you must grow in that grace. So, edification meaning is the development of your morality, development of your intellectual, education and instruction, building up, uplifting under the sola scriptura to see the kingdom matters of Christ. Amen ba doon? Mga minamahal kong tagapakinig. Amen po ba doon? Kingdom of Christ life. Nahihirapan ba kayo pag sinabi, susunod ba ako sa Panginoon? Sabi ng mayamang lalaki, I cannot follow you sa kanyang heart. Kasi pinasusuko ng Diyos yung kanyang buhay. Mark chapter 10. Ang hindi niya tinalikuran yung kanyang mga kayamanan. Marami sa mundo natin na dapat talikuran para makasunod sa Diyos. At mamaya babanggitin ko ito sa inyo. Para makasunod ka sa Panginoon. Kayamanan, pangarap. Siyempre, gusto naman natin yumaman lahat. Gusto pa ni Ryan siguro magkaroon ng Mustang. Imagine niyo akong pastor, ano bibili ko ng Mustang? Ano masasabi niyo sa akin? Kasi pastor, bumili ng Mustang. Alam niyo ba yung Mustang? Tama na sa akin yung bigay-bigay na kotse. Yung kotse ko, bigay ng anak ko. Kaya sabi ko, ganun lang ang buhay, simpleng pamumuhay. Yun ang mga tatalikuran natin, yung comforts of life. So, ang Diyos ang nagbibigay ng comfort. Na nilalagay tayo sa still,
waters, quiet waters. Walang masamang mangarap. Pero baka mamaya ito na yung iyong maging kasiyahan ng puso. Maraming tao ang kasiyahan ng puso ay mga bagay na temporaryo kaya hindi sila makasunod sa Diyos. Totoo po yun. Yun po yung tawag para talikuran natin. People, are you listening? Hirap naman magpastor, ang hirap naman maging worker. May mga tatalikuran. Eh yun po kasi yung test. Yun po kasi yung tawag ng pagsubok. Na ang ating satisfaction ay kaharian ng Diyos si Kristo, hindi yung mga bagay sa mundo. Mahirap kasi yung 50-50 eh. Maligaya ako sa bagay sa mundo, 50 kay sa Panginoon. Mahirap na yun, tumayo na sa'yo sa harapan mo ang Diyos at sinabing, can you surrender your dreams or obey me? Kaya marami sumagot dito, magpapalibing po ako ng patay ko. Sabi ng Panginoon, hayaan nyo na yung patay sa kanilang mga patay. Sabi ng Panginoon, inaanyayahan kita. Ang sagot ng isa rito, meron po kaming ikakasal. Inanyahan ng Panginoon ng isa, sabi ng isa, meron po kaming kalabaw, baka na asikasuhin. Kaya ang kingdom life, dito sinasabi ng Panginoon, can you prioritize me or not? Kaya dito nasusubok ang tao. People are listening. Kaya few are servants. Kakaunti ang magagawa, maraming aanihin. Nagkakapusan na ng employee sa buong Pilipinas. Meron ng lack of employment. Pero sa Panginoon, hindi po. Pag willing na yung heart mo at alam mo ang Diyos ang magbibigay ng pangangailangan mo, eh, hindi ka niya pababayaan. Ang tanong, meron ba tayong courage para ma-build up ang heart natin sa ganitong bagay? People, are you listening? Hindi ko kayo kinukulit na lahat kayo mag-full time na parang ako, parang si Ryan ang nagdesisyon. Pero yun po talaga ang tawag eh, na saan ka man dalhin ay para sa solideo gloria ng Panginoon. Ako yung manugang kong doktor, si Daniel. Magandang pagpapalaki sa kanya rin, ng kanyang nanay. Sabi niya, marami tayong mahihirap na kababayan sa Pasita din. So simula nung graduate siya, tuwing Sabado, nagbibigay siya ng libreng check-up at naghahanap sila ng gamot. Dito sa ating barangay Pasita to. Kasi ang laging pinabanggit sa akin ni Daniel, yung nanay niya na maglingkod ka para sa kaharian ng Diyos. So yung bata, nagbigay ng free service sa Saturdays dito sa Pasita to. Kaya may na-announce dito sa inyo na hirapang magbayad, halimbawa check-up. Banggitin nyo na lang, yung tatay niyang pastor, yung kanyang in-law. O, yun na lang, ako po ay member ng Shepherd's Heart. Pag siningit kayo ng Daniel eh, kukunin ko yung anak ko, babawiin ko. Alam ko ba? Hindi, may ganun eh. Hindi ko sinasabi mag-full time kayong pastor. Halimbawa, ikaw ay engineer. Halimbawa, mayroon kang tutulungan, nagpapagawa ng building na mahirap lang. At alam mo na medyo, ay hindi mahirap pala parang building. Bahay. Tulungan mo, medyo bawasan mo ng konti yung iyong service. Tama ba ba? Alam mo sa Dubai, mabait yung hari ng Dubai sapagkat nagbigay ng lugar para sa mga born again na doon lang kayo makakasamba. Kaya lang, yung church mo nagkakaisa sila. Simula alas 5 ng umaga yung service natatapos ng 9 p.m. Pentecostal, Baptist, Wesleyan, Lutheran, born again. Ginagamit nila isang building lang. Nagkakasundo naman sila. O, 5 to 7, 7 to ano, isang building lang. Kasi nagbigayan. Hindi sila nag-aaway. Sa Pilipinas, parang hindi pwede. Di ba, nag-aaway-aaway. Bakit ito binanggit yun? Dahil nga pag napakahalaga ng discipleship na yung church ginagamit
At marami rin tinawag dun sa ganun. Kaya ako nabanggit, sapagkat may longing ang church na tumawag, talaga hindi pwedeng ihinto ang mga gawain. Kaya ko ito binabanggit sa inyo. Kung kayo may kaya naman, yan, sasabihin ko sa inyo, at hindi ka naman full-time, pwede mong gamitin yung pagkakaya mo, how to support missionaries. Niloloko ko nga si Ryan eh, pabiro ko eh. Candice, biruin mo nga si Ryan, bigyan natin ng 1,000 naman. Halil. Titingnan ko lang kung kakagat. Nagsimula ako, 30 pesos, people of God. Ang yayaman ng mga miyembro ng Central Baliwa. Pero imagine mo, tingin nila sa worker, 30 pesos. Eh, ang pamasahe kasi nung araw ay 7 pesos pa per Manila. 30 pesos. Kung ang baon nyo nung 1993 ay 300 na kung nagkukulehiyo kayo. Tama ba? Magkano baon nyo nun? Awig? Awig? Ha? Magkano? A day? 30 pesos. Sabi ko, Lord, paano mo pagkakasyahin yung 30 pesos? 7 pesos na pamasahe, 7 pesos na pabalik, 15. Ang matitira na sa akin, 15. Ang kanin kasi nung 2 piso lang eh. May mga time ako nag-aaral ako, nung hindi ko pa kakilala si Candice, eh sabaw na lang ang kinakain ko. Basta may pambili lang ng kanin. Sabi ko, Lord, ito po yung aking sinumpaan. I will obey you, pero may ganitong kwento sa buhay. Masarap ng buhay ng mga anak ko, kaya akong kinikwento to. Naghihirap kaming mag-asawa para buhayin sila. Talagang ginapang namin sila. Nagtinda ako ng tinapay, alam niyo ba yan? Para kay Keril, para makatapos. Sabi ko, ginagapang namin sila. Nagpapastor ako nun ganun. Kasi tingin nga sa amin parang, alam mo naman sa Pilipinas, ganyan. Pagka Pilipinas, pastor po ba kayo? May miswento po ba yun? Di ba ganun? Pero buti nga ngayon, ma-appreciate na. Nagiging maayos na. Pero hindi ako sumuko, hindi ako huminto. Ngayon, subukan ng bata, walang baon babalibag yung cellphone sa magulang. Diba? Tama ba ako? Hindi naman, umiiyak lang. Nag-aaral ako noon, wala akong uniform, pero required na kailangan mag-uniform. Ito na naman si Pastor, kwento na naman. Hanggang sa Manahi, yung aking classmate, kwento ko na naman ulit ito. Diding yung tahi sa kanya, yung 6-footer kong classmate. Masikip yung kanyang mga uniform. Nakita niya ako sa isang sulok. Siguro kasya sa'yo to. Hindi niya alam, 3 taon mong gagamitin yun. Hindi lang nagkasya sa kanya. Yun yung mga biyaya, blessing ng Panginoon. Ngayon, konting pagsubok, tinatanggihan ng taong maglingkod sa Diyos. Walang pera niya, mapapagod ang oras ko dyan. I-assign ko kayo ng konting panahon. Kakainin ito oras ko sa trabaho. Di ba may mga ganyan tayong katwiran? Pastor, bakit mo nababanggit ito? If you want to follow Christ, you will deny yourself. You will take up your cross. Just imagine the president of PBS College of Bible. Nagulat ako na magkwento siya. Gwardiya siya. Gwardiya sa gabi para siya mabuhay. Nagagwardiya siya. And he became the president of the school and one of the greatest preacher of the Philippines. Yun yung patay-tatayan ko nung nasa school na hindi ako pinabayaan sa aking mga tuition fee. Kasi alam niya yung pinanggalingan ko. Minamahal ako hanggang ngayon, sabi ko. Nagdaan kasi doon sa ganong hirap. Kasi di obey God. Yun yung mga kwento. Katotohanan na totoo yun. Ngayon, subukan mo walang konting budget ang nanay at tatay kung hindi masira araw niya.
Many are serving the Lord in a comfortable way. Paano kung may pagsubok ng konti? Di ba, can you deny yourself and take up your cross and follow Jesus Christ? Many can serve because they have. May pera, may bla bla bla, may pangailangan. E paano kung walang sasakyan? May pupuntahan kang mga tao. Di ba, magsiserve ka pa ba sa Lord? Yung si Ryan, tinatagpo ko ng Cavite, di ba, medyo malaya. So bakit niya bewang ko sa motor? Kasi gusto kong matutukan na sayang yung oras. Sabi ko, sayang yung oras, tuturuan kita. Yun nga lang, binewang ako. Pero it's love. Hindi ko pinagmamalaki yun. Gusto ko na sabihin sa inyo, pag talagang willing kang to serve, may challenges ng ipapasuko sa iyo ang Diyos. Pag nandito na, at nakikita na ni Camille, kailangan pala natin ng pera. At sasabihin sa inyo ng asawa mo, halimbawa, magtiwala ka sa Diyos. Kaya kayo, tanggapin ni Camille yung mga salitang magtiwala ka sa Diyos. Nung araw, kaya tanggapin ng Ate Candice niya yun. Magtiwala ka sa Diyos, mayaman ang aking ama. Ewan ko ngayon. Ewan ko lang ngayon. Buti, ang asawa ko supportive. Hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan. Maraming nanliligaw sa kanya mga inhinyero nung araw na gusto ng tatay niya. In love siya sa isang pastor na walang-wala. Nakapulduroy ilan ang damit. Mabaliw-baliw. Ang tingin niya sa akin. Tingin niya sa akin siguro nun, kasama ko lagi ang Diyos. Ayun. Yun ang naging buhay niya. Nagsisisi ka ba? Nakita ng mga anak ko paano mamuhay ng gano'n, Ryan. Kaya pinasabi ko sa iyo, nagdesisyon ka, ang payo ng mga kaibigan ko, sabihin mo walang atrasan yan. Pag inatras niya yan, mahirap yan. So, yun ang tinatandaan ko. So, to edify yourself, make a group that will strengthen you. Andito kami, andyan yung inyong Deacon Hill, habang buhay pa ang Elder Amado. Elder Bong, yung group mo, mga kaibigan mo dito na will support you to love you. Sana sa pasimula ni Ryan, sa inyo na kumikita ng konti, halimbawa, hindi na siya maghahanap buhay ng iba, magtatabi ka na ng konti, ito para kay Ryan. Simula lang ako ng ganung buhay. Amen ba doon? Huwag niyo ipagdamot. Ito para sa mga damit ng mga anak ni Ryan. Kahit kay Ryan na lang, ibigay niyo yan. Importante yan. Pero pag binigay ninyo, forget it already. Huwag kayo nagbibigay na babalikan niyo, Ryan, binigyan kita. Huwag ganun. When you give, forget. When you receive, Ryan, don't forget the love of God. Pagka ganyan tayo sa church, mabubuhay. Yan yun. Pag pinakawalan ng nagbigay, kalimutan ng nagbigay, at sa ating tumatanggap, huwag mo kakalimutan yan bilang pasasalamat na walang hanggan sa Diyos. Mga minamahal, Ryan, it is not a weak emotion, it is not a month emotional event. Sabi nga ng Elder Bong mo, don't follow your emotion in this calling, but the sola scriptura. It is a relationship journey till death do us part. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, ay huwag mong iiwan ang deep desire to serve the Lord. Paalala kay Elder Amado, paalala kay Deacon Hill, at kay Elder Bong na in the future, ito rin ang kanyang tatahaking. This is a forever relationship journey. Habang nabubuhay kayo, ay paglilingkuran niyo ang Diyos. Amen ba doon? Amen. Di parang mahina. Amen ba doon? Amen. Suportahan niyo ang inyong mga minamahal. This is far more than a program today.
This is a mission call. This is a calling of our lives, Ryan. Mark 8:34, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me. Matthew 4:19, follow me and I will send you to fish for people. Luke chapter 6 verse 40, the student is not above the teacher, sabi ni Jesus Christ. But everyone who is fully trained will be like their teacher. Isa sa nagustuhan ko kay Ryan, yung kanyang humility. Kay Elder Amado, yung kanyang humility. Kay Deacon Hill, yung kanyang humility. Sa taas ng pinag-aralan ng inyong Elder Bong, yung kanyang humility. May mga nakasama na ako in the future na mga magagaling na nasa loob ng council, manager ng mga great Toyota company. Kaya yabang. May mga nakasama na akong ganyan na mas matalino pa sa pastor. Kaya yabang. Ang nangyari, nagkagulo ang mga simbahan. Yan ang quality na nakita ko sa iyo. That you really obey kung ano yung sinasabi ng teacher. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Si Elder Amado na ang tingin sa sarili niya, Pastor, hindi ko pa kaya to. Hanggang yung sinasabi niya, pero lagi naman nagpipreach. Lagi naman tumatayo with power. Kasi nga, yun yung humility. Hindi ko nihin, diskarte sa buhay. Pero Pastor, ano ba ang diskarte sa mga ganito? Mga tatay ko na yan, but they are still listening. Diba? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Alam nyo yan, may mga nakasama akong magagaling na inassign ko nung araw. Kaya pag ina-assign ko, mas magaling pa sa akin. Nayayari ako. Hindi ko may mga ganun palang mga tao. Ngayon, wala na sila sa ministry. Baksak silang lahat. Hindi ko nababanggitin yung best friend mo. Na matalino pa sa pinagtalinuhan. Sayang. Kasi ito mga katangian ng mga tinatawag ng Diyos. Amen ba doon? Ako very vocal magsabi sa church eh. Kayo lahat may katangian dito sa Shepherd's Heart na ganito. Maraming mga kalalakihan ganito willing to listen. At may tatawagin din sa taktang panahon. John chapter 8, nasa 31 and 32, may praise dito. If you hold to my teaching, you are really my disciple. Luke chapter 14 verse 33. In the same way, those of you who do not give up everything, diba, you have, you cannot be my disciple. Kaya sabi ko nga kay Ryan, ang una-una kong binanggit sa kanya, i-disciple mo si Camille at yung mga anak sa iyong papasuking ministeryo. At kailangan maraming panahon ka sa iyong pamilya. At ikaw, Camille, ang masusunod, si Ryan. Siyang lalaki, hindi ikaw. Kapag papalaki ng mga anak, si Ryan. Pakikinggan mo, hindi ikaw. Masisira. Pagka ang sistema ay kinukuha ng babae. Salvation is free, but to be a disciple will cost you your life. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Salvation is free, but to be a disciple will cost you your life. To live is Christ, yun na yan. Yeah. Doon tayo natatapos sa first point pa lang, edification. Second point pa tayo, yung reformation. Ito na, pakinggan nyo mabuti, bago magkano si reformation. This is ongoing process of reforming yourself. Transforming yourself. Pagka ikaw ay tunay na believer, napabago ka araw-araw, unti-unti. Hindi mo kinakarir ang pagiging masama ang ugali. Makinig kayo mabuti. Huwag mong kakaririn yung mga pangit na ugali pag disciple ka ni Kristo. Nababago yun. Kumikinis at nagniningning yung mukha sa kagandahan ni Kristo. The church changes not by making converts,
but by a transforming and reforming disciples. Alam ni Elder Amado ang weakness ni Ryan nung bata pa sila. Alam din ni Mrs. ang weakness ko nung bata-bata kami. Alam niyo ang weakness ni Dico nung bata-bata siya. Pero napansin niyo naman, as the days go by, ay nababago at nagmamature. Ulitin ko ulit yung pangalawang tanong, talaga hindi naman tayo nag-usap ng topic. Are you maturing? Are you learning? Ang tagal-tagal na, may pinasusuko ang Panginoon, ayaw mo isuko. That is not learning. That is hard-headed sa harapan ng Panginoon. To be a disciple of Christ as part of reforming, is to fulfill the desire of Christ. Sa buhay mo, ang ligaya mo na yung desire ni Kristo. Hindi yung temporaryong bagay dito sa mundo. Ngayon, kung ang desire mo yung bagay dito sa mundo, temporaryong ito, hindi ka pwede maging disciple. You need to be satisfied in Christ para ma-reform ka. Kahit wala kang iPhone 17, maligaya ka pa rin. Makikinig kayo. Hindi na-apektuhan. Ako bago magpalit ng cellphone, yung napapansin na ng mga taong durug-durug na yung cellphone ko. Hindi naman ako bumili, niliregalo sa akin. Handa akong pagtiyagaan yun hanggang hindi ko na makita eh. Kaya naaawa yung iba, Pastor, palitan mo na. Praise God. Kung gusto nyo palitan ng iPhone 17, walang problema sa akin. Hindi ko kayo tatanggihan. Eh, huwag na. Nahihiya naman ako niyan. Baka sabihin nyo, materyoso yung pastor. What we need in the church is a person who is a sinner na unti-unting nagiging true disciple. Kahapon mga pastor, nag-uusap kami, ano ba ma-expect mo sa isang makasalanan? Sige, makinig kayo mabuti. Ano ba ma-expect mo sa isang makasalanan? Eh di magkasala. Kaya sa church tayo nire-reform. Kasi ano ba, ini-expect ko sa akin bilang makasalanan? Magugulat din ako sa kasalanan. Hindi ako perfect. Kaya yung righteousness kanina na letter out na nagganun pa. Eh, righteousness na ni Christ yun, hindi na ako yun. People, are you listening? Tumatamis ang ating pag-uusap. Are you willing to be reformed? Na pagka dinudurog ka na ng Panginoon, winawasak na yung puso mo, yung katigasan ng heart mo, sinusuko mo na sa Kanya. Hindi mo pinagmamalaki yun. Sabi ko nga sa misis ko kanina, pagka, sa anak ko, pag sinasaway kita, minamahal kita, ayoko halimbawa mapapakulay kayo ng buhok na hindi organic. Ganun na topic namin eh. Bibili ka ng organic kahit mahal dito sa, tinuturo ko pa, dito sa ang tawag ito, healthy option para hindi ka magka-cancer. Kasi nakaka-cancer yan yung mga branded na mura na nagpapakulay, magkaka-breast cancer kayo dyan. Hanggang kay Keril na may asawa na, sinusubaybay ako ng messenger, ayoko, yung parlor na pinuntahan mo, baka hindi organic. Ganun akong tatay. Hanggang sa buhok ng mga anak ko, pinakikialaman ko. Kasi nga, baka hindi organic. Magkaka-cancer kayo sa breast, ganun yun. Sabi ko kay, medyo si Chay siguro, medyo yung mukha. Dahil dalaga na, napapakailam ako. Sabi ko sa kanya, kung magagalit ka dahil mahal kita dahil sa katawan mo, sira ulo ka. Kita mo yung salita mo gano'n. Mahal kita, gusto kong baguhin ang buhay mo, at magagalit ka sa akin dahil makasasama sa katawan mo, halimbawa magagalit ka, sira ulo ka, anak. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Pag mahal niyo yung anak ninyo, at magagalit sa inyo pa yung anak ninyo, sira ulo yung anak niyo. Pagka yung member niyo, sinasabihan niyo dahil gusto niyo maging kamukha ni Kristo, at maging tunay na tao, at magagalit pa sa'yo, sira ulo yan. Tama o hindi? Sa anak ko nga ginagawa, kasi mahal mo yung tao eh. People, are you listening? Ganon si Kristo, ganon ang ating Panginoon, that what we need in the church is a reforming, transforming disciple. Pag pinagsasabihan mo, magagalit pa sa'yo at walang kinikilalang authority, may tama yan.
nilalayo ko sa sarili ko sa mga ganyang tao. Nagkakaroon ako ng boundaries. People, pleasing. Hindi lahat kaming mga pastor ay ang pasensya sagad-sagarang hanggang tulo ng walang hanggan. Pagka hindi ka talaga matuto at sinasabihan ka, boundaries is important. Yun yung mental health. People listen, may mga nangyayaring ganyan. Huwag niyong abusuhin ang mga nagmamahal sa inyong mga leader, tatay, pastor. Si Ryan magsisimula na. Ryan, ito tandaan mo, makinig ka. Ang hahamak sa'yo, hahamak sa akin. At hahamak kay Kristo. Dahil pinanalangin ka namin tatlo rito. Ang aapi sa'yo, ako ang inaapi nun. Ang magmamaliit sa'yo, ako ang mamaliitin. Ay yan ang iniiwan kong salita sa'yo. Ang magmamahal sa'yo, minamahal kami. Ang mangangalaga sa'yo, inaalagaan kami. Basta nasa Bible ba yan? Timothy 4:12. Huwag mong hayaan hamakin ka ng sinuman. Dahil gusto mong maging manggagawa ng Panginoon. Gusto niyong maging malambing ang puso ko sa inyo? Mahalin niyo manggagawa. Huwag niyo siya ikumpara sa akin. Tall, dark, and handsome niya. Huwag niyo ikumpara sa akin. Ako, kahit mataba akong ganyan, handsome lang. Subukan yung apihin ng inyong elder amado. Ako, inaapi niyo. Di ba yun ang sabi ng Panginoon? Kung ano ang ginagawa nila sa akin, sa inyo, sabi ng Panginoon, ay ginagawa nila. Subukan yung pintasan si Deacon Hill. Ako rin ang pinigtisan niyo ron. Hindi yan nagkaiba na siniraan mo yung miyembro ng pamilya mo. Isipin mo, siraan mo sarili mong miyembro ng pamilya. Sino sinisiraan mo? Di ba ikaw rin? Yung mga mahal mo, magulang mo, sisiraan mo. Kapatid mo, sisiraan mo. Sino siniraan mo? Hindi, makinig kayo mabuti. Sino siniraan mo bilang kwento? Sarili mo. Kaya nga pag may tao nagkwekwento sa akin, sinisiraan niya mga mahal sa buhay niya. Taong ito, sinisiraan niya mismong sarili niya. Ayaw kasi ng Panginoon yung gano'n. Alam mo, heart to heart na ako nagsasalita sa inyo. Importante ito sa pagko-close natin sa October. Handa pa ba kayo? Malapit na. Parang ayaw nyo na. Handa pa kayo? Malapit na. The process is fluid. It never ends. The process is like a fluid. It never ends. It is moving. It is active. Ryan and the elders and me is a living thing. We must continue to go on like a fluid, like a water. Kaya hindi dapat huminto. Kaya they need inspiration, they need strength, and they need support. Ryan and Camille, our past, our pain, our hearts. Listen, though it is unimaginable, yung mga past ng Elder Amado ninyo, unimaginable, even Deacon Hill, your scars, your abuses, your injury, can be means of bringing healing to others. Ang lahat ng masasakit na dinaanan nyo sa buhay ay paraan ng Diyos at gagamitin ng Diyos bilang tungtungan ninyo upang kayo'y magdisipulo ng mga tao. The greater the pain, the greater is the disciples of Christ. Yan ang rule ng Biblia. Kaya yung mga taong mahilig sa comfort, walang kapangyarihan o gana yan. Maniwala kayo. Pag hindi ka sanay sa hirap, wala kang ikikwentong buhay sa mga tao. Kaya huwag ninyong isiping nasayang ang lahat ng inyong pinagdaanan. Gaano ba ito kabigat? Kung dinadaanan nyo ngayon, it will be tungtungan ng Diyos para kayo gamitin powerfully. People with pain, people with experience can bring
healing to others. Amen ba doon? Amen ba doon? Kaya huwag mong maliitin ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Alisin mo ang dikta ni Satanas na nasa utak mo hanggang ngayon na misa pinalalamong ka ng depresyon at mental illness. The pain that you experience can bring healing to others. It is not my words. It is one of the words of my favorite preacher, Charles Swindoll. Our past and pain from Charles Swindoll. So a dying Christian, malapit na, ito na, ay talagang kinalimutan na niya ang kanyang sarili. Ang mahalaga na sa kanya ay ang Diyos. Namatay na siya sa kanyang sarili. Hindi pwedeng maging disipulo ni Kristo ang labis na self-absorbed, labis na mahal ang sarili, labis na nagpapahalaga sa sarili, labis na itinataas ang sarili, at iniisip na siya dakila kaysa sa iba. Hindi ka pwedeng maging disciple. You need to die to that. Yung self-absorbed. So we need to be transformed, we need to be reformed, and think like Christ. Sakto. Tatapos na ako. Sabi nga ni Body Bowcam, lead your children, lahat naman kayo may pamilya, in trusting and obeying Christ. Rather than teaching them to be comfortable in this world and to behave in a way that you won't be embarrassed. Gandang sinabi niya. Ako bilang pastor nyo, itong iniiwan ko sa inyo for you to trust and obey God. Amen? Teach them to obey Christ's disciples. Teach them. And last word, C.S. Lewis, until you have given up yourself to Him, you will not have a real self. Sabi ni C.S. Lewis, hanggat hindi mo raw ibinibigay sa Diyos ang iyong buhay, hindi ka magkakaroon ng sariling buhay mo. Sana po ay matutuhan tayo. Still, God is looking for a man and woman with a wholehearted devotion to God, a willingness to obey God, an eagerness to sense God, and willingness and eagerness to know the will of God. Hindi po ako may sabi niyan. Si John MacArthur ang may sabi niyan. Tayo po lahat ay manalangin. Muli, tinatawagan kita Ryan and Elder and Deacon to pray for you with the congregation. Hihilingan ko po ang congregation to tumayo. Sana ma-video nito, mahalaga ito para sa documents. Kaya dito ka sa harap ng cross, ang dalawang aking minamahal na manggagawa sa dalawang gilid. With the spirit of Elder Bo, pag napakinggan niya ito as our leader. Yan. Kung maaari, Ryan, hindi ito naman ang niluluhuran mo, kundi ang Panginoon, ay pwede kang lumuhod. Yan. Yan. Family, kung kayo sa likod ni Ryan, ang level po nila, Ryan, ang tawag po namin dito ay ministerial. Ang ministerial, in the future, pag ready na siya, ay papunta na siya sa deaconship. At I hope in the future, our Deacon Hill will be ordained as our elder also. Pinagpe-pray ko yan. So Ryan, nasa ministerial level, yan ang mga level para maintindihan nyo. Deaconship, eldership, at kung mabilis na gusto niya maging pastor at maging full-time, why not? At yun ay pwede namang kung sa desisyon ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ipag-pray natin yun. Baka
Ngayon, bibigyan ko siya ng mga assignment. Assignment niya siguro, tayo mga youth, may mag-handle na sa inyo. Yung regular basis. Sabi nga ni Bea, tama ba, na sa December, meron kayong overnight dito sa church? December. Ikaw na naman ang tinuturo eh. Ang mga tao, mag-overnight daw kayo sa church at para meron kayong gawain dito. So, Ryan will be there siguro din. Kasi si Annie, our elders. Mga minamahal, ituro niyo po ang inyong kamay sa pamilya at magpasalamat tayo sa Diyos na ginamit ng Diyos ang sitwasyong ito sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa desire and willingness of Brother Ryan to serve you. Panginoon, nawawag maagaw ng ibong lumilipad ang mga salitang ito sa kanyang puso. Ang dami na kanyang narinig na ito ay para sa kaluwalhatian mo. Dahil sa sola scriptura, walang itataas na sarili dito kahit bahagya. We are all servants. We are all slaves of Christ. Lagi mong ipaalala that this is not a stage for us, but this is a mission field for us. Tulungan niyo po si Brother Ryan, yung pag-carry ng burden, yung pagbitbit ng burden na nasa kanyang puso ay maging katuwang namin. Tulungan mo siyang magmahal ng totoo with humility, mag-serve ng totoo with humility. This is the greatest virtues, O God, in servanthood, humility. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang magiging bahid ng sarili at kayabangan. Iniaalis mo ito sa ministeryo. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na lagi siyang manatili sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga kapatid. Hindi kami naririto, katulad ng sinabi ng Panginoon, para paglingkuran. Siya'y nanaog sa lupa upang maging alipin at lingkod. Nagpakita siya ng dakilang halimbawa. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng aming pagkakautang sa Diyos. Panginoon, tulungan mo si Brother Ryan sa pasimulaan ng kanyang paglalakbay. Kami na nagmamahal sa kanya ay huwag siyang pabayaan. Tulungan mo kaming magmahal sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Thank you, O God, that in this very moment, you are raising your child. You are bringing back the dignity in Christ, and they own it right now. Kaya tulungan mo makita ng kanyang mga anak ang dakilang ginawa ng kanyang ama, ang kanilang ama, na maglilingkod ng habang buhay sa Diyos. Makita ng kanyang asawa na ang desisyong ginawa ni Ryan ay desisyong hindi niya pagsisisihan kailanman, sapagkat walang nalugi sa nagmahal sa Diyos. Lagi mo siyang sasamahan at lagi mo siyang kakalingain at lagi mo siyang pagkakalooban ng mahabaking pag-ibig, grasya at awa sa araw-araw. Restore the family more and more to the dignity of servanthood. In the mighty name of Jesus we pray. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Amen. And Amen. Napakaganda ng praise and worship natin kanina. Tumago sa bubong. Sana pagka kumakanta tayo sa linggo ganun, tumatago sa bubong at nakakarating sa langit. So, in order for us to really praise the Lord sa umaga nito, can we sing a wonderful song, huling kinanta natin? And then, we will give the benediction. Meron ko ba sasabihin muna? Awit muna tayo, Ma'am Hazel. Everybody?